Kaya nga itong mga pasiklab ni Trillanes, huwag kayong maniniwala diyan, ha? Kailangan ng Interpol. Eh bakit yung sa Israel saka sa Russia wala namang Interpol info? Baka wala nga silang in-interview doon ng mga quote-unquote suspect. Oo. I think when it comes to remedies, kumbaga parang I'm very sure meron ng parang taga may plan A, B, C, may mga contingency kinemerot na diyan ang mga Duterte kasi yung batas nasa kanila nasa Duterte yung pagka pinush nila yung ICC. I think ang nakakatakot is yung propensity ng administration na to na gamitin tong issue na to do something crazy. Kasi you are being assisted by this crazy guy Trillanes also, 'di ba? Na ano mo 'yun, yung sobrang flaky kasi nitong government, like what they did to Inday Sara, what they did to other, kasi ang tinanggalan si Marbil, ang tinanggalan niya ng security hindi lang naman si Inday Sara pati yung ibang mga personalidad na kilalang merong connection sa mga Duterte, tinanggalan din nila ng security detail. At yun nga, same dahilan yung sinasabi ni Marbil, na, hindi kasi kailangan namin ng additional na police, nire-assign namin sa NCRPO, ganyan, yung mga ganong echoes. So, I think that's where the worry of the people are coming from, na parang, mentras pinupush nila to, it might lead to something crazy. Diba? Okay sana kung legal yung labanan, tagisan ng talino yung labanan, pwede. Kasi nga, ayaw mga kalaban, adik diba mga Hindi, ayun na nga. The problem here kasi is this is already being used for their political ambitions. Yung sinasabi ni Trillanes, wala namang ganun. Tinutugis na ng mga ganyan, tutugisin ng Interpol, si ganito, si ganyan. Baka hindi nga nila ginawa yun sa Russia, saka sa Israel, kay Netanyahu, dito pa. Flat out lying si Trillanes. Ako na parang, Bex, bakit ganun ka-importante yan sa Pilipinas sa kanila? Hindi naman yan ang flavor de jour. Sa gaano ba kahirap ganun yung Pilipinas, no? Kaya may jurisdictional issue nga. So the issue now is, pag dumaan na to sa legal, dun sila madadali. Kaya nga, ayaw nilang, they do not want to go there Hello, madam? ¿Cómo está? Ayan, nakamute ka. Shishini. So, ini Ian Darwin, first time ko makaramdam ng pandidiri ng todo kay Risa Ontiveros sa speech niya sa Anak Bayan. Wala siyang respeto sa boto ng tao for VP. Actually, well, it's expected naman sa politics yung ganyan. So, para namang, guys, did you just wake up tomorrow? This is exactly what they did to Binay. Diba? Sabi ni Ice Americano, stress ata si Sas pumapayat. Hindi po stress yan. Yan po ay produkto ng gym at ng tamang pagkain. Taray! Yan po ay produkto ng gym at tamang pagkain. It means having a toned body and healthy lifestyle, poverty and integrity. Poverty and integrity talaga. Pero, okay. Pagkain ng, cut on rice. I only eat rice once a week. Talaga? Hirap-hirap. Once a week. Tapos kung kumakain ako, very measured. Talaga? Ganyan nanay ko sobrang disiplinado rin hindi rin kumakain ng rice. Isang cup lang, and girl, if you're aging, you have to take care of your health. Oo nga As simple as that. Diba? Totoo naman yan. Oo. And saka, I learned this from the French. Charot. I learned this from the French. From the French people. Pakibati naman ang pinakagandang nanay na OFW sa California. Mami, hello. Sabra ka naman kay Ma'am Sas, kay Madam Joey. Alam nyo, pag nasa Pilipinas ka, ang sarap talagang kumain. Kasi ang flavor kasi sa Pilipinas todo. Kung maasim, maasim talaga. Kung matamis, matamis talaga. Kung maalat, maalat talaga. Kaya nakaka-addict kumain ng Filipino food because the flavors are so rich. Oo. Kaya nga umuwi ako ng Pilipinas. Hinahanapan ng paraan para lalong sumarap yung pagkain. Yes, yung umami, mahilig tayo sa umami na nakaka-addict. Nakaka-addict naman talaga, especially yung salty, yung mga additives, etc. Kaya nga nung umuwi ako ng Pilipinas, my God, I went back to the Philippines with a very toned body, and then after 2 months, I gained weight. May time na medyo full ka na I mean, hindi ka pa naman mataba nun, pero yung I gained weight, diba? Yeah. Chicks, I gain weight kasi nga a lot of it is water weight kasi maalat ang
pagkain ng Pilipinas, salty. So you retain so much water. Oo. Sabi may niya mga nag-file ng resolution si Kong Marcoleta regarding offshore account ni Garcia ng COMELEC, delikado ata eleksyon. Well, as long as may result yung ni Marcoleta, then I'm all for it. Oo, na parang it has to be well, go Marcoleta, no? Kahit inaway kayo ni Joey. Ito si Joey fair, di ba? Kahit inaway, kahit nagbardagulan sila ni Marcoleta. Kahit nagbardagulan kami ni Marcoleta, kung kunwari ito. Congressman Marcoleta, ano ko yan? Homeboy ko yan. Homeboy. My boy, Marcoleta. Diba? Homeboy, Congressman Marcoleta. Diba? So, dito, as long as may result, di walang problema. Di go. My boy, Marcoleta. Alam mo naman si Marcoleta kasi pag bumanag to, bongga. Alam mo yun? Yung tipong, pag pinag-aralan niya yung issue, alam mo kasi si Marcoleta pag pinag-aralan niya yung issue eh. Talagang walang nakakawala sa kanya. Sabi ko, ang galing ni, ang galing ni Kong Marcoleta. Diba? So, now, for this one, talaga sinasabi niya, talaga, no, it's not an allegation. Yung talagang tinotodo niya talaga si Garcia ng COMELEC di ba? Ang lalim ng hugot niya talagang meron, talagang Actually, kasi I'm not following COMELEC kasi parang what's new with COMELEC? Oo nga. Diba? Na parang, sabi niya, Joey, where is your live streaming Olympic Games discussion? Kasi nga, nag-ano siya eh. Na-take down nga. Na-take down. Kasi ng mga nag-gurgur. Wait lang wiwi lang ako. Sorry. Sabi ni, he was so pissed with the media. He said, aren't you scandalized by this information? Well, alam niyo naman, no? Kaya nga, ang dapat nagpapalaganap niyan is yung mga taong bayan. Dapat ang unang ma-scandalize is yung taong bayan. Kasi kayo nagpapasweldo dyan eh. Remember, ang tao ang gobyerno. Ang mga nakaupo lang sa gobyerno, sila lang ay binigyan ng pagkakataon para manilbihan sa panandaliang pagkakataon. Nabunyag kasi si Kim Wong kagabi. Ano nangyari dani kami kay Kim Wong? Hindi daw pipigilan ng Interpol. You know what? I don't understand this Interpol issue. Kasi pag pumunta ka sa website ng International Criminal Court at tiningnan mo yung status nung investigation nila sa Republic of the Philippines, hindi pa naman sila nag-a-apply ng what's this? Hindi ba sila nag-a-apply ng wala namang announcement sa International Criminal Court about these things. Kasi itong mga to ay ina-announce to ng International Criminal Court, and the latest information from the International Criminal Court, as you can see, is July 2023 pa. July 2023 pa yung newest sa International Criminal Court. They are just still in the process of investigation. Kaya anong inaano mo ng Interpol? Wala pang, they have to the prosecutor, the ICC prosecutor has to apply for a warrant of arrest or summon to appear sa mga judges ng ICC court. Wala pang ganon. Kaya itong mga pasiklab ni Trillanes, why are you speaking on behalf of the ICC if the ICC itself has no announcement as such? Ano lang yan? Panakot lang. Pang-etcho sa mga tao. Oo. Sabi ko nga kanina, Sas, feeling ko yung, tinetest nila ba yung public? Na, gano'n pa ba kaanghang CPRRD, yung gano'n? Yeah. Sundot nila na ganyan. Tapos, maya-maya magsasalita na naman si BBM na, no, the ICC has no jurisdiction. Ganyan. Pero yung mga tao below him, beneath him, diba? Yung mga cabinet secretaries niya, magagawa ng mga provocative na mga statements, diba? Sabi ni AKCL, baka may contact siya directly. Even if he has a contact directly, ICC will announce every step of the way of what they're doing. It's on their website. Ano pa bang pinagsasabi niya? The last update was on July 18, 2023. So, yung Interpol, ano pinagsasabi niya ng Interpol? Let's see. Yung Interpol na yun, kung dito sa Pilipinas, Pilipinong pulis rin yun di ba? Yes. So, where we're going to show na kung ano ang agreement ng Interpol at ng ICC. So, ayan, inano ko rin yan ICC and Interpol.
Actually, ang cooperation nila is in the search for fugitives and suspect. Mm. Bakla, paano kang magkakaroon ng suspect wala kang ang warrant of arrest? Wala pa nga silang sinasabi kung sino yung magpo-file sila ng warrant of arrest or someone to appear. Wala pang ganoon, wala pa dun sa stage na yun. So, kaya kinaano ko, ano pa nagsasabi nyo? Wala nga announcement ng ICC, pero kayo may announcement? Bex, minimekos-mekos ninyo. Minimekos-mekos ninyo yung eksena. Saka wala to, matagal pa to, pero ang ano kasi niyan is maybe the ICC might want to do that kasi nga 'di ba ano sila hindi sila makapalag sa Ukraine. They are like parang wala silang nauna pa nga ang issuehan ng warrant of arrest si ano eh. Naunahan pa mag-issue ng warrant of arrest sa mga sa mga Minister of Defense ng Russia. Sa Minister of Defense ng Russia at saka Chief of the General Staff ng Russian Federation of Armed Forces. Ano pa to? Parang this is not urgent for them. Ang pinaka-urgent for them is the situation sa Ukraine and Palestine. And I think kahit yung yung gobyerno natin nararamdaman rin na kasi 'di ba recently parang okay na uli yung yung mga Rory missions, 'di ba? Pagkatapos ayan nag-ano na sila, okay na ganyan. So ibig sabihin when everyone would do what they promised to do. Walang gulo. Nag-aano nga, it is actually announced by the ICC. Na like for example, itong sa yung sa State of Palestine. Today I am filing applications for warrant of arrest before pre-trial chamber 1. Wala pa kang ganon. Pre-trial chamber 1 of the International Criminal Court in the situation in the State of Palestine. Nakarinig ba kayo na ang Interpol ay inactivate sa Palestine and Russia? Wala, di ba? Etos lang yan, be. Nang sila, no? And I think it's for domestic political ends. Diba? Oo, wala nga eh. Walang ganun. I think ang scary dun kasi, this government is really not the kind of government you can rely on when it comes to following rules. Ganon. So sa totoo lang, while hindi naman talaga nila pwedeng gamitin yung mga police or whatnot, ganyan. Pero, alam mo yun, dahil na flaky yung administration eh. Pwede niyang sabihin na, well, because of the pressure of whatever, ganyan, and for the, for in the name of justice and fairness, alam mo yun po, they can swing any way, alam mo yun? And I think doon nang gagaling yung kaba ng mga tao na parang, putya, anong gagawin nitong administrasyon na to? Bakit ganyan yung mga yan? Like itong ang tagal-tagal lang itong investigation ng itong war on drugs. This was since 2019, 2024 na. Itong sa Palestine, kailan lang to, girl? Diba? Itong sa Ukraine, kailan lang ito? Kasi nga, there is no significant push anymore. Kasi nga, the ICC, isa to sa mga criticism sa ICC. They are actually acting like a court na pressured by public opinion. Kaya nga itong kay Duterte, kita mo, kaya nagkaroon ng yan kasi nga 'di ba grabe yung PR campaign during that time. Ang laki ng budget noon Grabe yung PR campaign during Duterte's time. Kaya ngayon, na-pressure sila, okay, magpi-preliminary investigation tayo, ganyan. Preliminary examination, investigation. But the thing is, the issue is now dying down. Wala na, girl. Parang mag-iingay uli yan. For example, pagpapalapit na ng papalapit ang 2028 elections. Elections, oo. I'm telling you, kasi nga, nandiyan na yan. Pero nga, the thing is, hindi naman unanimous yung judges eh. Yung kung may jurisdiction yung ICC sa Pilipinas, they are not unanimous, Joey. Pag ganito na hindi unanimous yung judges, nako. Mabagal Hindi lang mabagal yan. Kasi nga, ilan ba yung sandali, meron nandito sa record yan eh. Di ba yung nagsabi silang meron silang jurisdiction. 2 judges ang nagsabi na meron silang jurisdiction. Wala. Wala. Oo, I think it's 2 out of 5. Parang. Yung isa,
nakaka-vote ba lahat? Yung isa yata chair, di ba the chair doesn't vote? Presiding judge. Let me just check the records. Pero dalawang judges yung nag-dissent. So pag ganyan na hindi unanimous ang judges ko sa isang international court, mahirap yan. Lalo na dalawa kung isa lang yan, no? So mahirap talaga kasi nga they were questioning the jurisdiction. Girl, jurisdiction na yun, ha? That's a jurisdictional issue. So tinutuloy pa rin nila, pero yun nga, it's gonna be on shaky grounds kasi hindi kayo unanimous. Hindi kayo unanimous eh. So merong dissent. Kaya nga ang magiging nito, what's this? Ang magiging battle line nito, jurisdictional issue. Kaya di ba pinag-usapan na natin yan, dadating yung Supreme Court. Kaya itong si Trillanes, naku, dead ma, walang yan, walang eksena, hindi naman ikaw ang Supreme Court Justice eh. And the decision of the Supreme Court would have a lasting effect on Philippine sovereignty. Yun yung si Trillanes kasi he has to be noisy. He has to be noisy. He's running for mayoralty race in Caloocan. Oo. So diba siya ng mga bigas-bigas na may mukha niya. Ayan. Oo. Well, kung hindi si Duterte ang babanggitin niya, paano magkakaroon ng attention kay Trillanes? Do you get it? Do you even remember ano ba yung advokasya ni Trillanes sa pagpasok sa politika? Because there is something that di ba, na that you fought for nung pumasok ka. And I remember, di ba kaya nagkukuyan kasi dahil sa mga korupsyon na nangyayari sa AFP? Nung ideal pa siya. But I cannot see the remnants of that. Walay na, no? Asan na, Trillanes? Ayun na nga, anong eksena niya ni Trillanes, di ba? Ilan ba nagbotohan dito sa so dalawa yung ay bakla. Ano? Ang nag-dissent pala yung presiding judge. Saka isa pang judge. Ano ba proceed? Siya yung presiding. So dalawa silang dissenting, isang presiding saka isang normal lang na judge. Si Judge Marc-Perrin de Bricambau. French name kasi pasensya na. Saka si Judge Ocha Lord Kipanids. Ayan dissenting, dalawa sila, si Judge Perrin de Bricambau and Judge Lord sila. So yung isa is presiding judge. Siya pala yung let me verify kung presiding judge. Pero yun na nga. So can you imagine the presiding judge ang isa sa mga nag-dissent. So minority sila pero ilang ba ang ito? Ito. Kita ko na. So 1, 2, 3, 4, 5. 2 against 3. 2 voting na walang jurisdiction. Oo. Pero yung isa doon sa 2 presiding judge. Oo. Okay. So yung mga nagboto ng merong jurisdiction, si Hofmansky, si Ibanez Carranza, si Balungi Bosa. So ayun na nga, si Bricambau, si de Bricambau ang presiding judge. So, girl, kung 2 against 3, Bex, ano yun? Very shaky yun. Diba? Halimbawa, naalala, diba kaya nga yung mga Supreme Court decisions na hindi talagang overwhelming majority yung bumoto. Alam mo yun, na eventually sometime in the maybe future ma-reverse, diba? Kasi nga hindi siya ganun ka-convincing. Kaya nga, I think, kaya ang bagal ng takbo ng eksenang ito. Kita mo, bakit kailangan nyo pang interviewin si Bato? Bakit kailangan nyo pang interviewin si ganyan? Bakla. Yung sa Russia nga, nag-issue sila ng warrant of arrest na wala naman sila in-interview. True. Diba? May in-interview ba sila sa Russia para makapag-issue sila ng warrant of arrest dun sa para mag-apply sila ng warrant of arrest? Wala! Kasi nga, shaky kasi yung jurisdictional issue nito. Kaya I believe ICC is very careful
in proceeding. Kasi Mm. nga, next, pagdating na nito, magkakaroon kasi ito ng challenge sa Supreme Court ng Pilipinas. Jurisdiction to eh. And that part is something that Very. I don't think they can parang they can get off that unscathed. They would not be able to get off that unscathed. Oh, very kasi magkakaroon to ng itong situation na to na jurisdiction yung issue. If the Philippine Supreme Court says you are overreaching sa jurisdiction namin, well, this would have devastating effect to the ICC. Kaya nga ang decision dito ng Philippine Supreme Court eventually would be would have a dramatic effect regardless of whatever their decision is, whether it's for the jurisdiction of the ICC or against the jurisdiction of the ICC. So actually, kasi kung kunwari lang mag-rule si Supreme Court in favor, may jurisdiction ng ICC, they can investigate kineme. What would be the effect of that? Ibig sabihin, si Bongbong Marcos moving forward, somebody else can also file a case and then they can just, investigate Bongbong Marcos, di ba? Yeah. I mean, pagka kunwari, whether favorable sa kanila or hindi. Actually, wala na kasi nag-withdraw na tayo sa ICC. So wala na talagang, kasi nga diba ang pinag-uusapan sa ICC whether may jurisdiction ng ICC at the time na kasi member pa nung final daw. Kasi ang problema kasi sa jurisdiction ng ICC, yung mga nag-dissent is kung anong ibig sabihin noong kung kailan nagte-take effect ang jurisdiction. So ang kinote nila dito, ano kung sinong kinote nila dito? Sino? Ang kinote nila dito sa kanilang explanation ay ang aking professor sa isa sa mga international law courses ko sa Leiden. Kaya sabi ko, iba talaga. Sabi ko, iba talaga si Prof. So ang ano kasi nila is yung kung kailan daw natitrigger ang jurisdiction, di ba? So kailan daw natitrigger? Is it when the crimes were allegedly committed or when the process was started? Yan din yung explanation na paulit-ulit na sinasabi ni Attorney Harry Roque na mag-start siya when the preliminary investigation started, something to that effect. Kasi hindi mali sinasabi nun na while merong announcement daw na mag-investigate kineme, yung actual daw na date na kung saan nag-move sila ng parang mag-start sila ng investigation, naka-withdraw na yung Philippines noon. Oo. Ayun na nga, yun ang position ng mga dissent, ng presiding judge, saka ng isa pang judge na nag-dissent. So, sabi is, the court's jurisdiction must be triggered before the withdrawal has become effective. Yun yung position nila. Kasi, kung nag-withdraw ka na, kasi ang jurisdiction kasi sa international law, it's subject to state consent. So, if the state remove already the consent, hindi mo pwedeng pinito yan. Pero kung kunwari, let's say, kunwari ICC member pa rin tayo. Pagkatapos, same scenario, pero except that ICC member pa rin tayo. But still, you don't give your consent. Yeah, member ako, pero I do not want to give my consent. Hindi, ang ano kasi niyan, pupunta ka na ngayon dun sa ibang chika na hello, iniimbestigahan namin ito, ba't kayo papasok? Kasi nga, complementary lang naman ang role ng ICC. They don't have primary jurisdiction. They don't have primary jurisdiction dahil the jurisdiction is a function of sovereignty. Correct. Yun nga, kaya nga, I think yun yung loss dun sa conversation na parang they want to justify the jurisdiction because of the fact na hindi kasi nakapirma pa tayo nung nangyari yung kineme ganyan. Pero even if let's say hindi tayo nag-withdraw pagkatapos same situation, hindi tayo nag-withdraw and they want to enter the Philippines and to investigate ganyan, but we do not want to give our consent. Deadlock ka pa rin dun kasi nga dahil yung investigation is it's a function of sovereignty. The country you want to investigate doesn't want to consent the investigation. So what are you going to do with that? 'Di ba? Deadlock pa rin tayo noon, 'di ba? Parang hindi pa rin kakapit yung jurisdiction ng basta-basta lang kahit pa sabihin na hindi tayo, kahit pa sabihin na signatory pa rin tayo. Kaya nga yun nga, na pag nakita mo ang bagal ng proseso ng ICC, sobra. Kasi nga, ako yun talaga ang hinala ko dito kasi hindi unanimous yung judges sa jurisdiction. Presiding judge pa yung nag-object.
Bakla, kakaiba yun. Malaking bagay nun, no? Malaking bagay yun, presiding judge na Mm. may dissenting opinion. Kaya nga itong mga pasiklab ni Trillanes, huwag kayong maniniwala dyan, ha? Kailangan ng Oo. Interpol. Bakit yung sa Israel, saka sa Russia, wala namang Interpol involved. Baka wala nga silang in-interview doon ng mga quote-unquote suspect. Oo. I think when it comes to remedies, kumbaga parang I'm very sure meron ng parang ano no, may plan A, B, C, may mga contingency kinemerot na diyan ang mga Duterte kasi yung batas nasa ano nasa kanila nasa Duterte yung ano pagka pinush nila yung ICC. I think ang nakakatakot is yung propensity ng administration na to na gamitin tong issue na to do something crazy. Kasi you are being assisted by this crazy guy Trillanes also, 'di ba? Na ano mo 'yun, yung sobrang flaky kasi nitong government, like what they did to Inday Sara, what they did to other, kasi ang tinanggalan na si Marbil, ang tinanggalan niya ng security hindi lang naman si Inday Sara pati yung ibang mga personalidad na kilalang merong connection sa mga Duterte, tinanggalan rin nila ng security detail. At yun nga, same dahilan yung sinasabi ni Marbil, na, hindi kasi kailangan namin ng additional na police, nire-assign namin sa NCRPO, ganyan, yung mga ganong etos. So, I think that's where the worry of the people are coming from, na parang, mentras pinupush nila to, it might lead to something crazy. Diba? Okay sana kung legal yung labanan, tagisan ng talino yung labanan, pwede. Kasi nga, ayaw ko mga kalaban, adik diba, mga Hindi, ayun na nga. The problem here kasi is this is already being used for their political ambitions. Yung sinasabi ni Trillanes, wala namang ganun. Tinutugis na ng mga ganyan, tutugisin ng Interpol, si ganito, si ganyan. Bakla hindi nga nila ginawa yun sa Russia, saka sa Israel, kay Netanyahu, dito pa. Flat out lying si Trillanes. Ako na parang, Bex, bakit ganun ka-importante yan sa Pilipinas sa kanila? Hindi naman yan ang flavor de jour. Sa gaano ba kahirap ganun yung Pilipinas, no? May jurisdictional issue nga. So the issue now is, pag dumaan na to sa legal, dun sila madadali. Kaya nga, ayaw nilang, they do not want to go there So they just want to use this as part of their, empty drum charade, di ba? Yeah, empty drum. Empty drum. Like for example, di ba ang hilig nila? Si former BFF, di ba? Halimbawa si Trillanes, nagdemanda siya ng libel laban kay former BFF. Tapos ang mainstream media, Inking Pinoy indicted for libel, ganyan. Pero hindi nila nireport yung na-dismiss yung kaso. Nagets mo? Nakakatalize na sila dun sa storyline and that's it, pansit. Ano kasi sila, the mainstream media is out there for a story. And then, tas kakalimutan na nila yan. Pero ang dami ng at that point, may interest rin kasi yung media na kasi napabagsakin si vloggers in general, di ba? Vloggers in general because for example, TP was the biggest political blogger at that time. Syempre natatabunan sila, no? So as much as possible gusto nilang pabagsakin ng mga bloggers kasi nga new media is overtaking, actually not overtaking, but breaking the monopoly of mainstream media when it comes to delivering information. Yeah, and yung new media is basically changing the landscape of how we consume information now. Yeah. Diba? Oo. Ganun. So ganun ang eksena. Kasi itong sa sa Ukraine parang wala kang dissenting opinion. Oo. Alam mo yun? Walang ngayon, yung kunwari yung storya kay TP, yung ikukwento yung kanyang indictment sa libel pero hindi ikukwento ng mainstream media na na-dismiss, ganyan. That's what they're doing now kay Attorney Harry Roque, 'di ba? Yes. Ganon rin yung trajectory. Like, hinipe nila na bahay ni Attorney Harry Roque, ganyan. Hinipe nila yung ganon, tapos parang, so that, yung mga tao na superficial lang yung level sa pakikinig ng balita, parang magkakaroon na sila ng bad impression na, grabe, ganun pala ka-close si Attorney Harry Roque sa mga POGO operators, ganyan. And, kasi medyo nagtatagumpay na sila na gawing monster ang POGO kasi, yun ang madaling low-lying fruit kasi ang POGO kasi parang ang daling gawing demonyo niyan diba? So, kumbaga, they already spin the POGO narrative in such a way na anything POGO is
is evil, at kapag ka nadikit ka dito sa evil na to, evil ka din. Ganon. Oo. They are only talking about Duterte allies na malapit sa mga Chinese. They're not talking about Marcos people na malapit sa mga Chinese. Example, si Lisa Marcos na partner ang mga Chinese sa kanyang negosyo for the longest time. Diba? Well, you know what? A lot of these people are just, these, again, di ba sabi ko sa inyo, Joey, si Coco wala dito, saka si Mami Laika. Nung ako ay yung binabardagol, nung ako ay lumabas sa EDCA, binabardagol nila ako, mga friends. Nag-uusap kami, nagbabardagulan kami. Ito si Joey, si Coco, saka si Mami Laika, ganyan. Sabi ko sa kanya, you have to remember that what you are watching is politics. That what's going on in the South China Sea is a political spectacle. So you have to treat it as such. So kailangan maging alerto ka. Like, kasi ang bato sa'yo ni Mami Laika nun, ano ba to si Sas? Bakit may pabuka-buka ka pang word? Yung mga ganon. Yung, di ba? Mami Laika, akit ka Mami Laika? Diba? Yung parang, ito naman si Sas, grabe naman ito kasi medyo kumbaya pa nun eh. Well, malalaki na yung lamat, pero medyo kumbaya pa ng onti nun. Eh di ba, yung mga post ni Sas nun talagang mga, ang tawag dito, yung bumukha ka sa Amerikano, yung mga ganun-ganun yung sa ni Mami Laika, ito naman si Sas, ba't naman bumukha-buka ka? Ba't naman sinasabi niya yun? Ano siya, ang tawag dito, scholar siya, sana scholarly yung kinembot niya, ganyan. And then, actually sa comment section nun, hati rin nun eh. Kasi yung nagsasabi nun na parang, siguro kaya niya ginaganon kasi she wanted to catch attention. She wanted to, di ba, ganun yung intention na, you want to catch attention na para kitain ka ng mga tao, i-check yung post mo or things like that, ganyan. Yeah. So ayun na nga, ang eksena, na, itong ginagawa ni Trillanes, hindi pa ba kayo nasanay kay Trillanes? My God. From the moment na lumusog siya ng dalawang hotel until now, what is common kay Trillanes? Trillanes loves creating spectacle. To gain attention, lalo na pagtatakbo siya ng eleksyon. Sabi ni Solid Duterte, Trillanes is not crazy. Crazy people still have intellectual mind. He is mental. Grabe naman to siya. Ayun. Nakakaloka lang. Paulit-ulit no? Pero kasi, I think yung, hindi kasi magta-thrive si Trillanes sa totoo lang. Kung meron tayong matalinong audience, kung meron tayong matalinong public consciousness. Well, as they say, no, the biggest threat to politicians is a very educated public. And that's probably the reason why they don't want to pay attention to the education sector, no? Kaya ayaw nilang solusyonan. Like, pag matalino ka na, di ba boboto yung mga yan? Saka rin, na yun ang nila, no? They don't want intelligent discourse. Ngayon, kung makipagbardagulan ka naman sa kanila, ayaw din nila kasi hindi nila kaya makipagbardagulan. Nagigets ninyo ba? They cannot play on both sides. So, ang gagawin nila, pag intellectual discourse, ayaw ka nilang i-engage kasi magmumukha talaga silang tanga. Hello? And then second, pag makipagbardagulan ka naman sa kanila, bigla sila, hoy, grabe naman yan, napaka-low, ganyan. Magmomoral-moral naman sila. Magmomoral-moral naman sila. This is what you call passive-aggressiveness. Nagigets ninyo na? Diba? Ikaw sabi niya, gusto mo pala intellectual discourse, let's have intellectual discourse. Tapos sasabihin naman nila, kung ikaw lang, hindi na, wag na lang. Diba? Ganyan sila, diba? Totoo. Yung parang, yun talaga gagawin. Kaya nga, ako sa totoo lang, may mga yung parang, inaano nila, wag nyo namang awayin, wag nyo cornerin, kineme, ganyan. Actually, sa totoo lang, kaya for the longest time, effective yung mga, yung dilaw politics at saka, yung mga pink. Kaya meron silang kasi dahil nga sa bait-baitan strategy, yung gano'n, yung pagka-kinonfront mo, either hindi sila makakasabay doon sa bardagulan ng rektahan. Kasi hindi man sila ganun katalino, hindi sila ganun ka-witty. Pagkatapos, kapag bardagulan naman, i-guilt trip ka nila, yung sasabi, grabe naman to, parang, ba't mo kayo na ad hominem yung mga ganon? Kahit sila yung nanguna, di ba? Kahit sila yung nanguna. Ayaw ko talaga yun, yung parang, hindi, expose ka natin, di ba? Expose ka natin, lalo na kung ikaw naman nagsimula ng ikaw naman ang nagsimula ng bardahan. Kagaya ito yung recent bardahan ng mga PhD at saka ni Trillanes. ng PhD club at saka ni Trillanes, ni Tariela, di ba? Ano naman sila? Ayun, nasasagot ba ni Tariela yung mga binabato sa kanya? Diba? I mean, bumarda na sagad si Prof. Ano sa kanya rin eh.
Sino bang nauna? Hindi ba siya ang nauna? Kayo, mga traidor kayo, makapili, ganyan. O ngayon, nung ni-reveal sa public na nang winarningan ko siya na, girl, mag-ingat ka, Commodore Tariela, kasi sinisiraan ka dyan sa PCG na 4 million daw ang PF mo. Diba? O, ngayon, ano siya, hindi mo na maintindihan kung anong ginagawa niya. Nag-tandem pa sila ni Heidi. So, nag-tandem pa sila ni Heida, di ba? Ni Heida. Di ba? Di ba? Tapos ang sabi pa niya na siya ang spokesperson, di ba? As the PCG spokesperson. Sino si Balilo? Oo. Pinagsasabi mo spokesperson. Natawa ka ako dito sa barda ni Prof. Ana. Sabi ni Prof. Ana, hoy dude, sino sa atin ang self-proclaim? Ako kaya kong pangatawan yung pagtawag sa akin na prof, lalo na sa mga media interviews ko. My academic record will bear it out. Ikaw, kaya mo bang pangatawanan na ikaw yung spokesperson ng PCG as you claim to be? Really? Seriously? WW punctuation mark ni Prof. Ana. Gusto makipagkurutan talaga. Kasi doon sa pagkakaalam ng madlang people, hindi ikaw. Now, if ikaw, ako ginawa ni PCG spokesperson, CG Rear Admiral, ano ang ginagawa ni PCG spokesperson CG Rear Admiral Armando Balilo? Dude, anong peg mo? Agawan ng pwesto si CG Balilo? Or linglangin ng madlang people, mga noipi, alin dito? Alam, basahin mo daw. In this regard. In this regard, so anong decency ito? Kasi may pa-decency issue ka pa sa post mo sa X eh. So sinong may issue ng decency? Ganito magsalita si Prof. Ana in person. Kung paano ko binabasa. Ayan. Sige nga, hulaan mo nga mga kabansa. By the way, I'm asking again, these are in the form of an inquiry. Naku baka naman mag-tantrums ka ulit like what you did in your post in X lately. Basic question naman, ikaw nga ba ang spokesperson as you claim to be? Or self-proclaim mo ito? Which of which? O nga pala, dude, don't direct to me and sas yung tantrums mo sa X. Why? In the first place, nagtatanong din kami, actually, if totoo yan chika-chika about you having a 4 million PF galing sa mga kano. Di sa amin galing yan. Kumakalat yan na chika sa sarili mong mundong ginagalawan. Kaya pwede ba, huwag kami nisa sa pag-inita ng tantrums mo? Kasi baka ma-motivate kami alamin if yung chika ay totoo o hindi. Mas nakakatakot yan, Jay! But you know that, dude, masyado akong busy sa life ko, sa PhD dissertation ko, at sa blossoming love life ko para pag-aksayan ka ng panahon, dude. So, take note, may mga nananawagan na isubject daw ang issue sa'yo sa isang congressional hearing. Take note, di ako or si Sas nananawagan. Yung iba dyan, kaya pwede ba, don't direct your tantrums on us regarding the chika about you. Doon ka mag-tantrums sa mga nagkakalat ng chika sa mundong ginagalawan mo, no? Pasalamat ka nga kay Sas, she warned you, and I second the motion lang, kaloka ka talaga. Anyways, dude, ingat-ingat. Ang advice ko sa'yo, iwasan ng tantrums every now and then na may chika sa'yo kasi sometimes it is a form of subliminal defensiveness. Okay? Kaloka. Ayan. Feel free to share, folks. Hindi. Like for example, si Tariela, na, well, I warned you na may ganito kumakalat na eksena and it happens na ang dami palang nakakaalam, hindi lang ako, hindi ba? So, kung ako sa kanya, why don't you talk to your senior and junior officers dyan sa PCG? At baka hindi mo alam, sila pala yung nagsasabi. Correct. So, that's what a prudent man will do, di ba? Na merong allegation. Well, actually, I confirm with my colleagues, there's no such thing. Actually, dahil ikaw naman ang spokesperson ng PCG as you claim, and this is kasiraan sa kanilang spokesperson, the Philippine Coast Guard can release a statement. There is no truth sa may kumakalat na chismis na ganito sa loob ng PCG about our spokesperson. Why can't your organization stand behind you? Kasi nagaling nga sa organization mo, be. Yung chika. So, well, you know, it's the Amy Marcos formula, no? Senator Amy doesn't defend her brother dun sa drug abuse. Ikaw, Jay Tariela, bakit walang CG na kumakaripas ng takbo para sabihin na hindi totoo yan, man of integrity si Jay Tariela? Diba? Yun ang nakakaloka na
Si EB nga, ito si EB na ano pa yung Interpol. Wala ngang ganon. The ICC has not announced na may ganito, may Interpol. Wala nga Interpol. Ano ba pinagsabi ng Interpol ito ni, ano? They are just, bakit hindi nyo hingan ng statement yung Interpol? Bakit si Trillanes yung nagsasalita? Bakit yung gobyerno natin nagsasalita? Why don't you get a statement from Interpol na ito nga? Pwede ba yun? Kayo nagsasalita ng Interpol, pero yung Interpol walang Wala statement. yung sinasabi, oo. Diba? Bakit ba kayo, ayun na nga, para ito si Tariela, no? Pag anti-China, maingay siya. Pero pagdating sa oil spill, tahimik ang puta. Correct, oo. Akala ba namin, ano ka, what's this? Ikaw ang spokesperson. And that is something that is within your, within your realm. Oo, kasi dagat di ba? Hindi, saka PCG, ano yan PCG, dagat, usaping dagat yun kasi spill nangyari sa dagat, tangina mo ka Saka yung flooding, bakit wala kang state? Ba't hindi ka nagsasalita kung anong ginagawa ninyo mga Coast Guard? Di ba ikaw pa nagsabit-sabit ng medalya nagsabit-sabit ng emerald kay kay First Lady Marcos bilang auxiliary? Emerald. Ano ba yun? Yung nag-ano? Hindi ba si Tariela? Si Tariela ba yun? I-check mo, hindi ba si Tariela? Vice Admiral Lisa Marcos. Vice Admiral Asan yung Hindi ba si Tariela? Hindi si Tariela. Ay, hindi ba siya kamukha lang. Hindi si Tariela. Ito Hindi ba siya? O kamukha lang pala niya. I'm so sorry. Kamukha lang, oo. Hindi siya to. Ayan. Tapos ang ano pa niya is seeing the First Lady wear the same uniform that we wear boosts our morale. This is a symbol of the first family's commitment na makiparticipate. Bakla, yung position niya is auxiliary. Ang mga auxiliary, ginagamit yan pag may disaster. May disaster. May mga flooding, ganyan. O nagsuot ka ng uniform, ay nasaan kayo? Lumusok ka ba sa baha? Asan siya ngayon, di ba? Ito Philippine Auxiliary Philippine Coast Guard. Ayan PCG, Coast Guard Auxiliary, assist the PCG in promoting the safe operation of vessels and the conservation of the country's marine resources through information dissemination and training, and in responding to emergencies at sea that involve containment of marine pollution and the protection of marine resources. Bex, dapat lumulusong na siya dun sa oil spill at nagtatanggal ng oil spill. Well, before that, dapat yung sa baha, di ba? Di ba? Baha sa kanya. Nagsuot ka nga ng uniform, hindi mo naman ginawa yung responsibility na makaakibat ng uniform na yan. So, ano yun? Ayun. Ano tong tabo daw pinalilinis? Taga Mindoro. Hindi, alam niyo yung auxiliary, PCG auxiliary, dumadaan pa sa training yan bago ka i-recognize Oo. Dumadaan sa training yan. Requirements, ayan. Kasi mag-a-apply dapat ako na yan, nasa Pilipinas ko May training siya. Ito. Induction fee residence. Bakit walang training, ayan. May training yan, ang auxiliary. 6 months. 6 months yan, training. Oo. 6 months. PCG training focuses on drills, basic soldiery, and Coast Guard customs and traditions. Ayun. Coast Guard basic training alone is 8-week course.
Ayun. Exactly. So may binalita ba na training? Nakita niyo ba? Oo. Ginawa niyang ano, no? Vice Ginawa niya Admiral? As Vice Admiral kagad yung ano mo, wala kang training? Ano yan? That's not professionalism. Oo. PCGA, Coast Guard Auxiliary po. Hindi hindi honorary title yon, pero auxiliary siya, PCGA. Philippine Coast Guard Auxiliary, yung title is honorary. Kaso, para maging PCGA ka, Philippine Coast Guard Auxiliary, kailangan mo mag-undergo ng training. Oo. And I think, no, kung parang, ano naman, decency dictates that if you're going to take that position, kahit man lang sana nag-undergo ka ng cert, kasi hindi mo tapusin yung 6 months. Pero di ba parang, suot mo yung uniform eh, di ba? Suot mo yung uniform, tapos hindi mo ginagawa yung responsibility associated with the uniform. Kasi there is no honor in that, di ba? Yung There's parang, no honor. tinanggap mo lang yung uniform, tapos sinuot mo lang, pero hindi mo naman alam talaga yung trabaho nila or yung ginagawa nila. So, ano man lang, at least kahit paano, nagano siya, undergo siya, mga 2 weeks training, ganyan, di ba? Kaya nga ako hindi ko tinuloy kasi hindi ko maano yung training eh. Oo. Pero sabi nga sa akin, ano ko na lang namin. Parang, alam mo yun, hindi, kailangan mong gawin yung training in order to wear the uniform. Bakla ka ba? Well, kung pinupuri mo si ganyan dahil nga ikaw naman wala ka namang honor dahil natanggal ka nga dahil sa cheating. True. Pero nagtataka ako, paano napadpad sa Amerika, I mean sa ganyang si Tariela? Napunta saan? Bakit siya dumating din sa ganyang punto na naging, I mean, part siya nung Three Stooges, ng West Philippine Sea? Paano siya hindi natin alam. Sa Amerika? Hindi rin natin alam. You know what? According to my alitap-tap sa PCG, nagpapalakas kasi yan, no? Kasi nga, wala naman kasi talaga siyang alam according to some senior and junior officers ng PCG. Wala siyang alam sa international law. He never did any training sa international. Yang si Balilo actually underwent UNCLOS. Alam niya international law yan si Balilo. May training siya for that. He knows international law. He can discuss with you the South 2016 South China Sea arbitration. Kaya nga nung nasa Pilipinas ako, I was I don't know guys, you saw me, di ba? I went to the Philippine Coast Guard office. I posted about it before, nung 2022. I actually had conversation with officers, no? Nagpalitan kami ng kuro-kuro about ano. And they're actually they're very knowledgeable. They're knowledgeable. No? Yung mga officers dyan, lalo na yung mga high-ranking officers, sila pa nga nagdi-discuss sa akin na, naku Sas, mali itong, inaano nila sa akin, ito tama, ito mali, ito dito Sas, ano ka, medyo kulang ka dito, ganyan. So they help me refine, my views in life in this universe. So ito si Tari, kita mo, hindi wala siyang alam sa international law. At all. Kaya nga nakagulat na siya yung nagsasalita dyan. At biglang, nakakaloka nga, bakit biglang may special spokesperson about WPS at ikaw, wala kang alam sa international law. Di ba? Di ba ginagawa lang ni Tari? Puro na lang siya paulit-ulit, rules-based order, ganito, emerald, chimbustar. Pero pag kinausap mo yan, wala yang alam. He wouldn't be able to tell you. And ang nagsabi sa akin nito, Tari, ay isang senior officer mo. Wala silang bilib sa'yo, Tari. Actually, hindi dahil walang bilib sa kanya. Dahil alam nila yung kakayahan niya. Kaya nga, hanggang dyan lang siya. Hindi na nga yan mapopromote. Ang hindi siya pwedeng maging head ng PCG, for example, or whatever. Kasi nga, wala siyang, ano ba yun, parang experience sa dagat or something like that. Ano tawag ko? May technical term doon na kailangan mo ng certain amount of experience sa dagat or sailing or something like that. May water time ka dapat, ganun. Something like that. I don't know the exact technical term, so please fill me in yung may alam sa Coast Guard saka sa Marine, etc. May nanonood sa ating Coast Guard ngayon. Talaga, paki-verify ko ano yung exact term. Hindi ba, tanong mo dyan sa nanonood ng Coast Guard, Joey, in private, tanong sa kanya, kung mali ba ako or tama na ganun ang kumakalat na chismis sa loob ng PCG. Yun lang, simple tanong lang. Anong sagot ng nanonood ng Coast Guard? Kasi ito talaga sinasabi niya na talaga yan. Kilala nga daw talaga siya na kiss as a Ayun. Teka. Comment ka na lang. Huwag baka matrace. O sige.
Diba? Tanungin mo sa kanya, mali ba ako, kuya, na nasa PCG na nanonood sa amin ngayon? Mali ba ako na may kumakalat na chismis na ganoon sa loob ng PCG about sa TF ni Tari? Oh. Mm. I-PM sa akin ang sagot. Diba? Oo. I-PM sa akin ang sagot. Command at sa PCG na nanonood. O, command at sea batch daw yung requirement. Ano yan? Yung ba yung experience sa dagat? Para sa may ganon. I don't know what is the exact technical term. So, yun yung chika sa akin. Kaya nga, kung ano nung pinagsasabi nito, lalo na nung 2023, nandun pa ako sa Pilipinas. And then, nilapitan ako ng senior officer mo, Tari. Dahil naluloka sila sa mga pinagsasabi mo, especially some of your pronouncement were venturing on violating some criminal law in the Philippines, especially yung aakusahan mo yung mga tao na yung traitor to the republic, etc. Dahil meron palang batas against dyan. Na parang ang eksena nun is parang causing animosity and war against another country. Parang I forgot the exact criminal law, pero yung senior officer mo, dahil may alam siya sa batas, both local and international, kinote niya sa akin, nakalimutan ko lang. Kasi nga, parang naano ko lang is, well, hanggang chika lang naman si Tari. Diba? Anong batas yun? Yung mga lawyer na nakikinig sa atin. Yung parang yung aakusahan mo ng traitor. Basta meron ganun eh. There is some criminal. Sadali nga, titingnan ko nga ang exchange of messages na yung senior officer. Ito. Yung sa 4 million kinembular, yes, it's the conversation within the kinembular. Ayan. So, ang sabi ng PCG, taga-PCG na nanonood sa atin, anong eksaktong pagkakasabi? Ang sabi niya, yes, ang daming S. Yun ang kanya sinabi talaga. Tapos, ayun, known siya na may, eto mga chismisan nga to sa sa Coast Guard. Ayun nga na kilala siya na may property sa US. Ayun. Di ba, Tari? Ako ngayon ang tinatarget mo. Alam mo ikaw, Tari, ang tinarget mo dun sa post mo, ako kasi Professor Anna, isang biological woman at isang cosmological woman. Kami lang ba ang kaya mong antiin? Imagine ang kaaway ni Tariela sa kanyang ex na post ay isang biological woman at isang cosmological woman. Kami lang? Ano ka ba? Bakla ka ba? Bakla ka ba? Talaga kami lang yung kaya mo? Di ba hinamon-hamon niya, nag-ano siya, ididemanda niya ng libel si, sino to? Si Bobby Tiglao, pero nasan siya ngayon? Hindi ba? Magpakalalaki ka, Tariela. Harapin mo ang chismis na kumakalat sa loob sa PCG sa'yo. Hindi po sa akin galing yan. Winawarningan kita na merong kumakalat na chismis sa loob ng PCG from your senior and junior officers. Diba? Merong nanonood na PCG. Ulitin natin, Joey. Ano ang tinanong mo sa PCG na nanonood sa atin ngayon at ano ang response? Yung tanong mo muna. Hindi kasi nakwento niya na kasi noon before na malakas humigop sa straw itong si Tari. Pagkatapos sabi ko, yung totoo bang umiikot-ikot na kwento dun sa yung umiikot-ikot na kwento, yung 4M, ganyan. Sabi niya, yes, tas ang daming S. Ayun. Ano gawin natin? Diba? Ano gawin natin, Tari? Diba? Ayun na. Diyos ko, kabog na si Jude, Ma'am Tari. Pwede, ayan. So, anyway, yun. Wala talaga siyang actually, nung umeksena si Tariela, napaka parang, ba't ang weird naman ito? Bakit ang daming talak nito? Yun yung hindi ko maintindihan nun eh. Yung ang dami-dami niyang talak. Pagkatapos parang, bakit siya nagsasalita sa mga bagay na usually reserved na mga bagay na presidente lang dapat yung nagsasalita. Tapos nagtakang-taka rin ako na bakit si BBM hindi niya nirerendahan to si Tariela? Ayun pala. Ayun lang. Teka lang meron pa siyang mga hanash-hanash dito. Wag na.
Ay, hindi. Dapat i-share mo na yan. Sinabi mo nang may hanash eh. I-share mo na yung hanash. Kasi yung kaibigan, di ba nga na-kick out sa PMA to si ano? Hindi siya na-kick out. Nag-ano daw siya, willingly daw siyang. Kasi nga, pag hindi siya umalis, makikick out siya. Pag hindi siya nag-volunteer, makikick out siya. Anyway, so parang na-trace nga namin na kabat siya nung aking ex-jowa doon. Sabi pa ng senior officer mo. Sabi ko, tinatanong ko kasi, nasa na si Commodore Balillo? Kasi nga, bakit? Di ba siya ang spokesperson ng PCG? Ang tanong ko ni Tariela ha, hindi ko sasabi, nung March 2023 pa. Sabi ko, bakit ang eksena si Jake pa nga ang tawag ko sa'yo, no? Sabi, kinorek pa ako, hindi siya Jake, kundi Jay. Yeah. Ikaw daw, Tari, you want to prove something daw na magaling din ikaw kuno maski na-discharge ka sa PNA. Gusto mong magpasikat. Ngayon itong si Commodore Balillo, nagag. Sabi ko, ha? Nagag? Ngayon, ang tawag dito, ang sabi nila, yung ano lang daw, no, correction lang daw. Pag yung PCGA daw is really just an honorary inembot. So ibig sabihin hindi raw talaga nire-require na merong training. So nakadepende lang daw talaga yun sa impluwensya ng mga impluwensyador. Ng mga impluwensyador. Ayun. So sabi yung PCGA na yung mga auxiliary, binibigay naman daw talaga yon, tapos hindi naman daw talaga necessary yung training. So depende kung gaano kabigat yung impluwensya mo, ganun kabigat ang rank na ibibigay sa iyo. Kita mo pa gaano ka pa kaengot, di ba? Tariela, noong October 8, 2023, sabi mo, ang mga pro-China Filipinos ay traitors. Wala ka talagang alam sa batas. Sa batas, ang treason, ang offender kailangan 1, may Filipino citizen or resident alien. Number 2, there is a war in which the Philippines is involved. And number 3, offender either levies war against the government ng Pilipinas or adhere to our enemies, giving them aid or comfort. So, ang pinaka-importante dyan is may situation, kailangan may war. Ngayon, kung tatawagin mong traitor yung iba, are you effectively saying na the Philippines is at war with China? That is your problem, Tari, no? According to your some senior officers sa PCG. Masyado kang nagpapabida, wala ka naman daw alam. Yan ang sabi nila. So, ngayon, that is your problem. That's not my problem, no? I know my capabilities. Ikaw, alam mo ba ang capabilities mo pagdating sa international law? Pag nakipag-upuan ka pa sa may mga alam sa international law, makakasabay ka pa. Maiintindihan mo ba ang pasikot-sikot ng international law? Napaka-complex na subject nito, Joey, no? Joey, di ka nag-aral ka ng law sa Pilipinas ng ilang years ka ba? International law? Ilang years ka nag-aral ng law sa Pilipinas? Ng law? 5 years. 5 years yung program ko ng law. Di ba may international law dyan, di ba? Meron, pero isang subject. Ilang units? 4 units. Bakla 4 units lang ang international law sa Pilipinas. Ang international law, napaka-komplikadong usapin ito, no? Kaya dapat kailangan alam mo international relations bago ka mag-aral ng international law. And ang eksena nga dyan, di ba? Yung sa TikToker, sino nga tong attorney na public international? Attorney Piñol? Yung pamangkin ni Piñol daw. Piñol daw, oo. Kita mo siya. Lawyer na yan. Nagtuturo pa daw ng public international law. Pero hindi niya alam. Oo. Pero hindi niya alam yung pinagsasasabi niya. Hindi ba? So, alam mo ba, grabe yung buhos nilang, may mga rappers pa na gumagawa ng kanta about West Philippine Sea, rapping about West Philippine Sea, at bakit kailangang ipagtanggol ito dahil ito ay ating teritoryo. Something to that effect. Ayun na nga. Ano nga yung basahan mo na territory mo yan? The 2016, the 2016 South China Sea arbitration doesn't even declare that it is your territory. Ano naghuhugutan mo, be? True. Ayun. So anyway, pero separated yung private international law, pero 3 units. Sa undergrad, merong ganyan. Meron akong ganyan. Merong private international law, tapos private and
yata, basta. Ayun. Bakit hindi pinapatulan ni Tariela, sina Tiglao, Kaado at Carmento? Hindi, Vivian, ina na nga niya. Hinama-nama niya na nga si Amba Bobby Tiglao na kakasuhan niya ng libel, ganun. Ang ano nga niyan is, ay nako. Yung tama si Tita Eats. Pero pag Pol Sci major ka, it's 1 year for international law for undergrad. Mas marami-raming units. Ayun. Talaga? Anong dinidiscuss nila dun sa Pol Sci major? Mga treaties. Mga treaties. International relations. So parang may mga paano rin, yung mga concepts, ganun. Pero yun lang. Actually, feeling ko mas marami pa akong natutunan dun sa mga discussions mo. Hindi, yan naman ang sinasabi sa akin kahit yung ibang lawyer, Like for example, yung isa sa naging lawyer ko sa Pilipinas from a procedure that I want to do, Nag-MA siya ng international. Hindi international, I forgot what MA he was taking, Tapos sabi niya, tapos hindi ko maintindihan yung mga hindi niya maintindihan yung mga dahil nga mas maintindihan ko pa yung explanation mo, ganyan. Di ba sinabi ko rin yan sa'yo? Na sakit kasi nung mga tao sa legal community na i-approach yung international relations in a legalistic way. Which is dapat hindi ganun. Ayun. Well, ito nga, parang itong atin to sila ng atin to. Pero nakalimutan nila. Noong, hanapin ko yung ikaw muna magsalita dyan, hanapin ko dito yung exact reference. Go. Ayan. Pero mas wala ko nalaman sa'yo, Mrs. Following you since 2016. Ako rin talaga, parang na-shock ako na parang, mas madami pa ako natututunan dito kaysa sa klase ko. Kaysa sa klase ko, ayan. Hindi, ang kasi nila, they have, ang kasi nila, actually, it is a huge problem dyan sa Pilipinas. Di ba nakwento ko nga na yung isa nga, na siya, may PhD na siya sa international law. At napaka-well-published niya, iba't ibang international journal. Pero intellectually dishonest. Hindi hinarang ang kanyang pagtuturo sa UP. Just because, yung sinasabi niya, hindi align sa propaganda ng gobyerno. Nasaan siya ngayon? Nasa Europa, doon nagtuturo. Kaya nga sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, kung nandiyan ka naman, parang na-upgrade ka, di ba? So, sabi ni AK Sel, international law or international relations. Ang international law po ay isa po itong sub-discipline ng international relations. So, yung international law and international relations, they are joined in the hip because international law is a product of international relations. Ayun. Sabi, kasi may mga concepts ka kasi talagang kailangan mong ma-absorb muna in order to, in order for you to stay afloat dun sa mga usapan. Yes. Kasi otherwise, pag hindi mo gets yung kung paano nag-ooperate yung mga fundamental concepts, mawawala ka talaga. Tingin ko, for example, si Attorney Bernice, andun siya sa andun siya doon sa ini-impose niya yung kanyang legal framework sa pag-consume ng mga concepts ng international relations. So that's why, ganun yung sinabi niya doon sa vlog niya. Yeah, like for example, bibigyan ko kayo na kung gaano ka-complex yan. My part of my major is international law. Kasi nga combined major ako. Combined major ako world politics and global justice. And yung usapin ng sovereignty and ng sovereignty, we have an entire subject dedicated to sovereignty alone. Tinatanong ko nga sila, kayo ba dyan na nag-aral ng international law? How long did you study the issue of sovereignty? Bakla parang isang session or baka 15 minutes yung lang ata discuss yan or whatever. Tinatanong ko nga sa kanila, binasa niyo ba itong mga to? Itong mga readings na to, A, B, C, D, ganyan. So parang hindi nila naintindihan. Tapos second pa, did you study multilateral organizations? Meron kami isang buong subject dedicated to multilateral organizations. What are multilateral organizations? Ito yung
there are judicial, non-judicial, formal, informal, tas kung anong mandate ito, responsibilities, etc. Ano ang functions and whatever, what are the treaties that actually activated these multilateral institutions, at ano yung within their power and what's not within their power, what they can do and cannot do. Napakahabang usapin ng mga ganitong bagay-bagay. Tapos, malalaman mo na itong mga to, hindi yung alam mo, napaka-childish nung discussion nila. Di ba, lalo na yung isang debater daw siya ng FEU, na bakit napaka-childish ng discussion nito, na parang, because ganito, this is it. From Bex, you start with the treaty. You must understand what a treaty is in the first place. And how to interpret a treaty. And may governing treaty on how to interpret treaty. Oh, hindi ba? Tapos yung usapin pa ng international law. Bakla, you don't just rely. You don't just rely on what is written. Napaka-complex yan, napakahabang usapin ng international law at meron pang intertemporal doctrine of international law, no? Kaya sabi ko, that's define intertemporal doctrine. Kaya nga pag inaaral mo yung pacta sunt servanda na yan, that's just a very, very basic at hindi pa yan. Mas komplikado pa. Like for example, kaya nga pag nagbabasa ka talaga ng international court decisions. Kasi wag yung arbitration kasi yung babasahin. Kasi yung arbitration, let me just give you an example, a heads up. Ang arbitration kasi, pwede kang mamili kung anong mag-a-apply na international law. Na rule, Nagets mo? Ganon, international arbitration, you can select kung anong pagbabasihan na batas. Yung international adjudication kasi, you may select, but the judge will definitely consider different sources of international law. So ngayon, pag binabasa mo sila, girl, magre-refer pa sila. Okay, according to Vatel, ganyan, kasi nga, titingnan nila kung anong nag-a-apply during the situation. Hindi ka po pwede na, may UNCLOS na, kaya hindi na pwede. Hindi mo pwedeng sabihin na UN na mismo nagsabi yung gano'n. Hindi mo pwedeng gamitin yun. Bakla. Hindi mo pwedeng gamitin yun because in the first place, the United Nations is not a judicial institution. It is a political body. It's a political organization. So ayun na nga, no? Kaya nga, ang inaano ko dito, parang itong si Haida. Ay, wala tong personal integrity. Diyos ko, nung debate namin, sabi niya sa akin, tama ka naman dyan sa arbitration. Ako talaga parang, sabi sa akin, ba't hindi yan sinasabi mo in public? Diba? Parang, why don't you have some sense of intellectual honesty? Na if you think that the person that you don't like is actually telling the truth, why don't you say it? Ano ba mawawala sa'yo? Actually, sa totoo lang, yan yung ayoko sa yan yung ayoko sa yung mga yellow leaning na mga personality, na mga personalidad. Kasi I've met a lot of people na, yung nasa stature din ni Haydarian, na, ako tingin ko kasi, yan yung mga yan yung propensity ng mga yellow people eh. Yung kapag kunwari, may pinaniniwalaan sila na totoo, alam nila kung ano yung totoo, alam nila kung ano yung tama. Pero, publicly, iba yung gagawin nila because, ang reason nila, sabihin nila, kasi politics kasi ganyan-ganyan. Parang, bakit disconnected yung politics nyo dun sa sinasabi nyo at saka yung totoong pinaniniwalaan ninyo? Diba? I do not know if Barry remembers it. Pero nagkaroon ako ng opportunity na tanungin siya nun before na bakit dinala nyo sa international stage yung EJK, ganyan. Tinanong ko siya noon na rekta. Ikaw ko natatandaan niya. Sabi niya, ganun talaga, ganun yung diskarte kasi para, may soundbite, ganyan. Taka yun lang yung reason. Tapos yung, I mean, di ba yung parang, tapos yung kay Haydarian na, di ba, alam niya na tama ka, at tama yung sinasabi mo, but he cannot say it publicly. Di ba? Yung parang, bobo yung mga Pilipino because of these people tapos, kagaya nito si Barry bar top notcher yan Bar top notcher siya, so ibig sabihin, alam niya na mali yung ginawa niya tungkol dun sa pagpunta sa international stage para dyan sa EJK. Alam niya yung mga prevailing concepts about it. Pero pinili nila kasi, kailangan soundbite, ganyan, something like that. Hindi nga, kasi nga, for political ambition purposes. So, the real goal is to present their identity is that they are the opposition. Pero the thing is, nangyari sa kanila, they are opposing for the sake of opposing.
Oo. They are opposing for the sake of opposing. Hindi naman nila sina-sharpen yung minds ng mga nung mga kausap nila, eh, 'di ba? Ayun.